Magandang umaga ho sa inyo lahat. Kagabi habang pinagnilayan ko ang ating ebanghelyo, ay naalaala ko yung isang kwento tungkol sa isang ama na nawalan ng trabaho sa kalagitnaan ng taon. Siya'y balisang-balisa kung papaano niya maitatawid ang kanyang pamilya, paano matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak na nag-aaral, at ano ang mailalagay na pagkain sa hapagkainan. Halos hindi siya makatulog hanggang ang kanyang bunso na nakakita ng kanyang amang balisang-balisa ay nagsabi sa kanya, "Tay, huwag ka lang mag-alala dahil meron naman tayong nakakain sa araw na ito. Bukas, magdasal din tayo uli para meron tayong makakain at sa susunod na araw dahil hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon." Mga kapatid, ang ating unang pagbasa ay nagpapakita ng isang kalagayan na kung saan tayong lahat ay nakaranas. Si Propeta Habakuk ay nagsimula sa isang daing ng taong sawang-sawa na sa karahasan, kawalang katarungan at pagdurusa. Para bang sinasabi niya, "Panginoon, nasaan ka? Hindi mo ba kami nakikita? Hindi ka ba nakikinig sa aming mga daing at hindi mo ba nasilayan ang aming paghihirap?" Ang konteksto po ng ating unang pagbasa ay ang pagkaalipin ng mga Hudyo ng Juda sa kamay ng mga Babylonians. Ang Babylonian sa mga araw na ito ay lumalakas at naging makapangyarihan, at ang mga nakatira sa Juda ay nasa ilalim ng mga kamay ng mga taga-Babylonia. Si Habakuk ay hindi na natiis at dumadaing sa Panginoon. Hindi ba rin ganyan ang ating naramdaman? Hindi lamang sa ating personal na kalagayan, kundi sa kalagayan ng ating lipunan. Noong September 21, tayo nagkaroon ng pagkilos para ipaabot sa ating pamahalaan ang ating daing, ang ating pagtutol laban sa malawakang korupsyon. Kapag naranasan natin ang mga ito, tayo'y sumisigaw, "Panginoon, bakit? Bakit madalas ating nasilayan at naranasan na ang mga kapangyarihan ay para bang nagtatagumpay?" Subalit sinabi ng ating Panginoon kay Habakuk, "Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." Ito, mga kapatid, ang susi ng ating mga pagbasa ngayon, ang pananampalataya. Kahit hindi natin maunawaan ang ating mga dinaraanan, magtiwala tayo sa Panginoon. Ipinaalaala ni Habakuk na ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahulugang alam natin ang lahat ng kasagutan ng ating mga tanong. Ang pananampalataya ay ang paghawak sa kamay ng Diyos kahit tila wala tayong maintindihan. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwalang may Diyos, kundi paniniwalang mabuti ang Diyos at tapat siya, kahit ang buhay ay hindi mabuti sa atin. Tulad ni Habakuk, tinatawagan din tayo na maghintay at magtiwala dahil ang pangitain ng Diyos ay may takdang panahon at hindi ito mabibigo.
God's timing is always the perfect timing. Ang timing ng Panginoon ang siyang nararapat sa atin kahit minsan hindi ito natin naiintindihan. Ganon din ang mensahe ng ating Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, humiling ang mga alagad, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Hindi sila humihiling ng yaman, hindi sa humihiling ng kapangyarihan o kasiyahan. Humiling sila ng dagdag na pananalig sa Diyos dahil alam nila kung gaano kahirap maging alagad kapag dumarating ang pagsubok. Ganon din tayo. Hilingin natin ang dagdag na pananalig sa Diyos. Ang sagot ng ating Panginoon ay nakakagulat. Kung mayroon kayong pananampalatayang kasinliit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at mangyari iyon. No? Yung butil ng mustasa ay napakaliit. Siguro isa sa pinakamaliit na butil na ating makikita. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan nating magkaroon ng malaking pananampalataya. Ang kailangan lamang ay isang buhay na pananampalataya, maliit man, ngunit totoo at aktibo. It's so amazing how small the mustard seed is, but when it grows more than we can ever imagine. Sa loob ng isang maliit na butil ng mustasa ay nandoon na ang pangarap ng Panginoon na maging isang malaki itong tanim. Tulad ng binhi na maliit sa simula, ngunit kapag itinanim sa lupa ng pagtitiwala, ito'y tutubo at mamumunga. Alam kong sa buhay natin, naranasan natin ito. Isang kaunting pananalig sa Panginoon na hindi nakalimot sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala kahit minsan parang tahimik ang Diyos. Ang pananampalataya ay sa buhay sa magpakumbabang paglilingkod na hindi naghahanap ng pagkilala. Sabi ng ating Ebanghelyo, kapag nagawa ninyo na ang lahat ng iniutos ko sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga di karapat-dapat na alipin, ginawa lamang namin ang aming tungkulin. No? Alam niyo po, itong bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas, ito yung napili ko na ilalagay sa pagdating ng panahon sa aking epitaph. Epitaph, ito po yung isinusulat sa tombstone pag namatay na ang tao. I like this verse very much. Lord, I'm only a servant. I have done nothing more than I should have done. No? Isang pagkikilala sa kababaang loob na ang lahat ng ating ginagawa ay hindi nanggagaling sa ating lakas, kundi nanggagaling sa inspirasyon at biyaya ng ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi pinagmamalaki, kundi isinasalang-alang sa paglilingkod. Hindi nasusukat ang pananampalataya sa mga himala o kababalaghan, kundi sa puso na patuloy na nagmamahal, nagpapatawad at naglilingkod kahit mahirap, kahit walang papuri. Kapag patuloy tayong naglilingkod ng may kababaang loob, kapag patuloy tayong nagpapatawad, kapag gumagawa tayo ng kabutihan ng hindi naghihintay ng gantimpala, doon nakikita natin ang pinakatunay na pananampalataya. Kaya tulad ng mga alagad, tulad ni Habakuk sa ating unang pagbasa, tayo rin ay manalangin, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig.
Dagdagan mo ang aming pananampalataya dahil your timing is the perfect timing.